Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang espesyal na edisyon ng atin pong Tipon-Tipan sa PIA. Ngayon pong araw na to ay atid po namin sa inyo ang ating pong preparasyon hinggil po sa nalalapit na pagganap ng atin pong candidates forum. Ito po ay atin pong naisipan upang bigyan ng oras o pagkakataon ang bawat kandidato na ihayag ang kanilang plataforma de gobyerno. Pero kung ano ang magiging o yung mga mechanics ng pagsagawa ng atin pong candidates forum, yan po ay papaalam sa atin ngayong umaga ng atin pong mga panauhin. Unang-una, pinangungunahan po ito ng atin pong chairperson ng Committee on Development, Information and Communication or CDIC. Ito po yung subcommittee ng Regional Development Council na ang chairperson ay atin pong butihing Regional Director, Director Purita Eslicas, at kasama din po niya ang Head Secretariat ng atin pong RDC o Regional Development Council. Sila rin po yung nagsisilbing Secretariat ng Committee on Development, Information and Communication, Engineer Ronilo H. Bulseco. Kasama sa komite ang Committee on Development Administration. Kasama natin actually si Regional Director Rolando Rafael, ang co-chair ng CODA. Kaso nga lang ngayong umaga ay hindi natin makakasama pansamantala ang Regional Director ng DILG, pero sa forum makakasama po natin siya. Ang atin pong mga media friends ngayong umaga, narito po ang representante mula sa DZGR Bomboradio Tugigraw, si Ms. Sandy Azurin. Andito rin po ang OJT ng RBC Cable na dating OJT ng Radyo ng Bayan, si Ms. Jenny Reyes. And of course, si Ms. Dina Tudao ng RBC Cable. Villa Campa, ng RBC Cable Master System. And of course, the broadcast program supervisor ng atin pong DWPE Radyo ng Bayan, PBS, Madam Vivian de Guzman. And of course, Madam Digna Pagulayan ng RPN. At si Mr. J.R. Sinigyan ng Clearview Cable Television. And Mr. Kenneth Tudao ng Clearview. At sa technical side, kasama natin si kasamang Alvin De Los Santos, Tony Guyagoy at Modesto Ferrer. At of course, kasama natin din sa RBC, si Mr. Jonathan Amparo. Unang-una, pabatiin muna natin ang ating mga panauhin at siguro pambungad na mensahe na rin or ipaalam sa atin kung ano nga ba ang Candidates Forum. Director Purita Eslicas ng PIA. Maraming salamat, Oliver, at ako po ay bumabati sa inyong lahat para po dito sa pre-forum conference natin. At kami po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan na naman po ninyo ang aming panawagan o itong invitation namin that you be with us para kami po ay magbigay ng preliminaries hinggil po dito sa ating gaganaping Candidates Forum sa Lunes, that is April 29. At itong Candidates Forum po ay usual po na ginaganap or kinakandak natin lalong-lalo na po at fast approaching na yung May 13 elections. And we remember this kind of forum to have been conducted by the Regional Development Council in the past 5 elections, no? At tandang-tanda pa natin na ang talagang nagkakandak po nito ay ang Committee on Development Administration. At ngayon po ay nakipag-partner na ang Committee on Development, Information and Communication, both of the Regional Development Council. At ito pong Candidates Forum ay para po sa 3 positions ng probinsya ng Cagayan, elective positions for governor, vice governor at yung 3rd district representative po ng Cagayan. Dahil po na rin sa accessibility for those who will be participating in the Candidates Forum. Hindi rin po naman natin maimbitahan ang iba't ibang mga voters ng Districts 1 and 2 ng Cagayan, also of the other provinces of the region. Dahil na rin po sa medyo may kalayuan and we will be entailing a lot of expense. But we will see
if we can still conduct this kind of forum for the other positions na rin po ng siguro nearby towns na mayoral at ganoon na rin po ang mga konsehales ng Tuguegarao City. At ang layunin po nitong ating candidates forum ay para po mabigyan ng venue ang mga candidates to present themselves and their platform of government. Alam po natin na ang media is the best means, or media are the best means by which they can reach out to so many people in one given time. And the other objectives ay bigyan din po ang pagkakataon ng mga voters na makapagplano o malaman ang mga plano at mga ninanais ng ating mga kandidato, lalo na po dito sa gubernatorial, vice gubernatorial at congressional candidates sa 3rd District ng Cagayan, at sila po ay makagawa ng very intelligent choice of their candidates. And the last objective is for the forum to be able to provide opportunity for the candidates and the public to interact with each other on issues concerning the candidates' platform of government. So ito po yung mga inaasahan natin sa gaganaping forum po sa Monday, April 29. So again, we would like to thank you and welcome to our special Tipon-Tipan. Thank you very much, Director Licas. We welcome also kasamang Munding Pancha at si kasamang TJ Tudao, and of course si kasamang Benji De Iro ng PIA. Kay Sir Ronnie, Sir Ron, saan gaganapin at anong oras yung actual forum po natin? Magandang umaga ho sa ating lahat. At tungkol dun sa venue ng forum natin, gaganapin ito sa Cagayan State University Amphitheater. Kasama ho natin dito, gusto rin namin magpasalamat sa PNP to provide the security as well as the security force of Cagayan State University. And then again, gusto ko rin pasalamatan ng media. Kayo po, nakasalalay po sa inyo ang pag-relay sa ating mga kababayan sa okasyong ito, ang candidates forum nga po. Good morning po sa ating lahat. Thank you very much, Sir Ron of NEDA. Sa ating mga media friends, kung meron kayong gusto nang iklaro, ay sige, unahin natin si Madam Vivian de Guzman, ma'am. Good morning ho sa ating mga panelists, kay Director Purita Licas at kay Sir Bulseco. We understand, sir, na gagawin din ho ang, as earlier planned, gagawin din ho sana sa Isabela at Vizcaya ang ganito hong forum. Matutuloy pa po ba ang ganoon po? At kung hindi, bakit po? Yeah. Ganito po yon. During noong meeting ng joint CODA CIDIC meeting, actually, yun yung original proposal to be undertaken by the committee to be taken up in other provinces. Pero dahil po sa gahol na ho tayo sa oras at saka sa resources, we confined it na dito na lang muna sa Cagayan. But we encourage yung other institutions like ISU and other SUCs in other provinces to conduct the same. Pero sa tingin namin medyo gahol na rin sila sa oras. Okay. Kaya ganun yan po. Yes po. Yes, ma'am. Bago po yung susunod kong tanong. And I think other provinces like Nueva Vizcaya had already theirs, no? Last week yata nagkaroon sila ng forum with the candidates at highlight nga nila yung environmental concerns nila. And we're very happy that they did it on their own. Dahil nga naman very important itong kind of forum para po magkaroon ng magandang interaction ang not only the media but also the participants invited for forums like those. And I also would like to say that Cagayan State University's College of Law and the College of Business Public Ad, gladly partnered with us. Sila yung nagsabi na would you mind to also have us as your partner for the forum. And we said,
Siyempre, dahil ang the very non-partisan na sector siguro ay education sector. Kaya nga po kami ay nagagalak na ang Cagayan State University ay nakipag-partner sa atin ngayon. Okay. Yes, Yeah, any follow-up? Hindi Kasama follow-up Vivian? question ho, isang tanong lang kasi candidates forum ho yung ating gagawin at of course hindi ho yan debate but I'm just afraid because maaaring magagamit ho as a venue para dito sa paghahayag, lalong-lalo na kung maki-carried away na ho yung mga kandidato at magiging forum lang siya para pakawalan yung mga tirada ho nila sa kanilang mga kaharap na kalaban. Hindi naman sa dinidiscount ko yung pagiging respetado ho ng ating mga kandidato but do we have some safety nets so that ma-thwart, mabara yung mga ganito hong o hindi mangyayari yung mga ganito hong mga possibilities this coming candidates forum po on Monday. Yes, kasamang Vian, thank you very much for bringing that out. No? During our preparatory conferences na ginanap, we already foresaw those situations. Kaya't nagkaroon po tayo ng mga guidelines and mechanics to follow. And this will be spelled out. In fact, it's one of the parts of the program, yung preliminary program, before the forum proper. And we came up with the following, no, among which we have included as guidelines. The forum will run for 90 minutes, no, 1.5 hours. There will be 6 candidates invited to participate in the forum, 2 each for the gubernatorial, vice gubernatorial, and the congressman of the 3rd District of Cagayan. The forum will have 3 rounds, no? 3 rounds yun. Ang una ay para sa mga kandidatong ibigay yung kanilang platform of government. And we are giving them 2 minutes each to say their platform. And the second round will be the asking of predetermined questions. Meaning to say, kung ano man yung mga questions namin sa gubernatorial at vice gubernatorial, ganun din sa congressional, are those that are innate to their functions should they be voted upon or elected as such, no? So, yun yung second round ng ating pagtatanong. And then the third round will be those that will be coming from the audience. Siyempre, magtatanong yung mga audience natin, ano? And the asking will not be personal, no? But rather, all of these questions will be in written form. Hindi namin papayagan, wala ngang ilalagay na microphone doon sa audience. Dahil mahirap na, no? We have to see to it that all questions will be well said and properly written or expressed by those who will be asking the questions. And then, yung question and answer portion will just be 1 minute each candidate to answer. Kung less ang kanyang pag-answer, lesser than 1 minute, nasa kanya yun. But the maximum is 1 minute each. And then the questions will be asked either in English or Filipino. But the candidates will answer the questions either in Filipino, English, or the dialect which they feel most comfortable with. And then we will also be avoiding cell phones to be in full volume. Kung pwede nga lang ay off. But it's not also nice that they will put off their cell phones. Kaya lang sasabihin namin na it will be on silent mode. And then, ito na yung kasagutan sa katanungan ni kasamang Vian, ano? There will be no mudslinging, no? Wala pong mudslinging ang gagawin. After all, this is not a debate, but only a forum where the candidates will just explain whatever they wish. That's why they're asking the people to vote for them. So, they will be asked to stick to the issue, kung ano man yung mga tanong sa kanila, which we will also be properly looking into para kung ano man yung possible na maanghang na pananalita ay hindi po mangyayari, no?
And then the answers will be responsive, no? Kung ano lang yung katanungan, yun lang yung yung isasagot ng ating mga kandidato. And then we will also be sticking to the rule on time limit. Meron tayong ilalagay na na timer na naka-project sa screen. And it will ring once the time is up. Okay. And the timer will be placed in a conspicuous area para lahat ay makikita, and we will see that everything will be fair and square. The audience will also be advised not to make unnecessary noise or sound during the entire proceedings. There will be no booing, there will be no shouting, walang name-calling din, and then the clapping even will be regulated. It will only be done after every answer that will be said by the candidates for the presentation of the platform as well as the answers to the questions that will be asked of them. And anyone who will misbehave will be accosted out of the hall. No? Meron tayong mga marshals doon sa loob ng forum hall. And then the questions, the written questions will be collected by the sorters. And then the screeners, yung mga titingin kung ano yung mga questions, will also be done by certain groups. Kami na yung nag-identify ng mga taong tutulong. And then it will be the moderator who will ask the questions. Oo. So, there will also be no distribution of campaign materials before, during, and immediately after. Siguro after, gawin na nila. But not within the compound of the CSU and also within the halls of the theater. And then, the organizers are consisting of the Committee on Development Information and Communication and the Committee on Development Administration, both of the Regional Development Council, will not be responsible for whatever reproduction there will be sa proceedings. Kung ano man yung gagawin ninyo sa proceedings after that, wala na kami doon. Kayo na, bahala kayo. No? It will be up for you to have it in news form, or you will have commentaries about that, and maybe make a feature story of the proceedings of the forum. It will be up for the media to do that. So yun yung mga mechanics natin and guidelines. Baka may dadagdag pa si Engineer Bulseco. Okay, si Engineer muna, no? Yeah, Vian, in addition, gusto ko lang klaruhin at idagdag na wala pong personal na questions dito. So we made it a strategy na bawat question, it will be answered by both candidate. So yun yung in-ensure namin para walang lamangan. And then all candidates, both candidates for each level will be given the chance to answer first. Kung nauna yung ngayon sa yung halimbawa yung isang kandidato, sa susunod na question mauna naman yung isa. So ganun yun. Thank you. Okay, before Kamunding, we welcome kasamang Mario Holgado. Follow up si Kamunding, tapos mamaya si kasamang Dina. Paano ma'am kung gusto rin ng isang station na i-air ng buong-buo yung proceedings ng forum? Is it okay? Kasi wala po yata dun sa nyo. Yes. We encourage that, in fact, no? Kasi nga hindi tayo makapag-live on air. So, ang gagawin na lang ay bahala yung mga stations, radio and TV, to have it aired and toto or in portions. Bahala na kayong mag-treat kung paano nyo gagawin. What if kung dun sa mga audience merong magulo, medyo unruly yung dating, palalabasin, paano kung isa sa mga candidate din ang nagiging unruly ng dating niya or medyo iba na yung timpla ng kanyang pananalita? Paano po? Ano po yung gagawin dito? Paalisin din ba? We will have full control of the proceedings. Kami yung organizer. In fact, we were very careful in selecting the moderator. And we saw to it that he is really capable. No? We will also do our best to make the proceedings nice. Kasi alam namin na ito yung napaka-importanteng forum na dapat gawin. No? Kasi kung minsan ang naririnig na lang natin sa mga kandidato ay jingle nila. No?
And then in their campaigns, hindi naman tayo pwedeng magstay ng ilang oras listening to them. Kasi iba-iba yung kanilang sinasabi, no? Innate to the places where they are campaigning. So ito na yung chance natin na common yung ating mapapakinggan sa kanila. And we encourage the media to help us in disseminating this information for the wide dissemination of the proceedings during the forum. Okay, si kasamang Dina. Yes po. 2010, meron din akong inattendan na candidates forum. Itong grupo rin po ba yung organizer last 2010? Saan po nakandak po ito? Nung Si Esho din po, amphitheater. Yeah, yes. Mm-mm. That was also conducted by the Committee on Development Administration, which is being partnered with SIDIC this time. Mhm. Apa. So may naidagdag na sa organizer. Yeah, yung list. lessons namin noon na yun nga, yung concern po nila na yung mga unruly, kailangan Yes may po. full control dapat ngayon. Yes sir, follow up po. Last 2010 po kasi, yung mga invited na supposedly na magsasalita during the forum, hindi po lahat sila umattend. Hindi po sila sumipot. Ngayon po ba, for this coming to April 29, lahat po ba sila makakarating for the forum? I heard 90 minutes yung allocated for the forum. Paano po kung walang dumating, hindi dumating yung iba? So lesser yung time ni allocate po natin doon. Yeah. Yung concern mo ay sayang naman yung minutes allotted for a candidate who will not be around, no? We will maximize the use of the time na. There will be more questions. In fact, dito sa ating 90 minutes ay 15 minutes for the opening niceties, yung opening portion, opening program. And then the rest of the time will be for yung tatlong rounds, di ba? Predetermined candidates to present their platform. And then the predetermined questions. And then we will also be giving time for the audience to ask questions. So talagang 90 minutes yun. So and we will be having only 2 questions in fact for the predetermined and 2 questions or more for the audience questions. So talagang limitado. And if that is the case, na iilan yung may ilang candidates ka mo, kasi I am very positive that most of the candidates will be around because they were asking about security, about sino yung mga dadalo, ano pa yung mga katanungan nila. So, in a sense, I take that as a positive response from them, being interested to know all of these things na dapat i-address ng organizers. So, it will not be a problem kung magkaroon man ng sobra in the because of the absence of some candidates. We will maximize it by having more questions to be asked and answered by the candidates. Pero Okay, based follow-up. po dun sa follow-up nung mga candidates na nabigyan po natin ng request, positive naman po yung reception. We've been May nag-confirm na po ba, ma'am? may nag-confirm na. Bilang namin is 4, no? We're still trying to reach out personally, or Oliver was also saying na yung isa was able